Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Sunny Steel preparation, ini-improve ang kanyang outside shooting. Barangay Ginebra, kailangan nang magbawas ng players. Kulang-kulang isang buwan bago magsimula ang panibagong season ay nagsimula na ngang maghanda ang mga koponan, kabilang na ang Barangay Ginebra. Actually, noong Lunes lang nagsimula yung full team practice ng Barangay Ginebra dahil binigyan nga raw ni Coach Tim ng panahon ang kanyang mga players para makapaghanda. Pero ang hindi alam ng karamihan, habang nagbabakasyon ang mga Barangay Ginebra players ay sinisimulan ng desisyonan ng Ginebra management kung sino yung mananatili sa kanilang lineup at sino yung mawawala. Dahil kung titingnan mo yung kasalukuyang lineup ngayon ng Barangay Ginebra ay mayroon silang 21 active players. Nang dahil yan, kumuha sila sa free agency sa katauhan ni Norbert Torres at 3 rookies sa nakalipas na PBA rookie draft. At ang rules sa PBA ay 15 active players lang ang pwede nilang ilista. Kaya naman, sino-sino nga ba yung mga mawawala? As of now, hindi pa natin alam kung nakapirma na ba ng kontrata yung 3 rookies ng Barangay Ginebra. Pero kung titingnan, yung 3 rookies na yan ni Coach Tim Cone ay paniguradong 2 lang dyan ang makakakuha ng kontrata, which is pinakamalaki yung chance ay itong si Sunny Steel na 11th overall pick ng Barangay Ginebra. At base sa kanyang ipinapakita sa team practice ay very impressed si Coach Tim Cone. Ang kailangan lang siguro na itong si Sunny Steel ay i-improve yung kanyang outside shots. At ngayon, nawala si Jamie Malonzo, ay itong si Sunny Steel yung nakikita ni Coach Tim napapalit sa iniwanang pwesto ni Jamie. Yung mga sigurado naman na makakapasok sa final 15-man lineup ay yung mga key players ni Coach Tim Cone. Hindi pwedeng mawala dyan si Scotty Thompson, RJ Abarrientos, Stephen Holt, lalong-lalo na itong sila Troy Rosario at Japet Aguilar dahil sila nga yung aasahan ni Coach Tim sa loob ng painted area. The rest ay kinakailangan makipag-compete para makakuha ng slot sa final 15-man lineup. Pagdating naman sa mga players na malaki yung chance na mawawala sa Barangay Ginebra, ay unang-una dyan ay yung mga trade assets. At number 1 nga dyan ay itong si Maverick Ahanmisi. Napabalita na nitong nakaraan na gusto itong bawiin ng Converge 5 Rexers matapos nilang makita yung pangalan ni Maverick sa trading block. Pero hindi nga nagkasundo ang dalawang panig at hindi natuloy ang trade. Pero sa ngayon, kasalukuyan pa rin nasa trading block etong si Maverick dahil naghahanap si Coach Tim ng player, actually isang big man na makakatulong sa kanilang kupunan. At si Maverick yung kanilang number 1 trade asset. Isa pa sa player na posibleng hindi makapasok sa lineup at pwede ring gawing trade asset ng Barangay Ginebra ay itong si Paul Garcia. Isang season na ito sa Barangay Ginebra at isang conference lang nakapaglaro. The rest ay hindi na siya naipasok sa lineup dahil marami siyang kaagaw sa backcourt rotation. Isa nga sa nakakahinayang itong si Paul Garcia dahil nandoon yung kanyang skills at talent. Pero dahil sa kanyang height, ay nahihirapan si Coach Tim na ipasok ito sa kanilang active lineup. As of now, yan yung pinakamalaki yung chance na mawawala sa lineup, pero mas malaki yung chance na madadagdagan pa yan dahil malaki yung posibilidad na gagalaw ang Barangay Ginebra pagdating sa trade. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo ngayong kailangang magbawas ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Sunny Steel preparation, ini-improve ang kanyang outside shooting. Eto ngang si Sunny Steel mga chong ay ang isa sa mga rookies ng Barangay Ginebra na pinaka-inaabangan ng lahat. Nakuha ito ng Ginebra bilang 11th overall pick. At ayon sa mga reports, napansin ito ng Barangay Ginebra sa PBA Draft Combine kaya nila ito kinuha. At base sa mga highlights netong si Sunny Steel ay isa nga itong hustle player
masipag at more on painted area tumatrabaho. Wala nga tayong masyadong nakikita na perimeter at outside shots nitong si Sunny Esteel at malamang sa malamang, yan yung kulang sa kanyang laro. Kaya naman, sa team practice ng Barangay Ginebra ay tinututukan ito ng coaching staff para i-improve ang kanyang outside shots. Yan nga yung kulang sa laro netong si Sunny Esteel at para makasabay siya sa triangle offense, kailangan niyang i-improve ang kanyang outside shots. At yan nga yung pinapagawa sa kanya ng Barangay Ginebra. Para sa akin, Mang Chong, ay ito talagang si Sunny Esteel yung pinakamalaki yung chance na makakapirma at makakapasok sa final 15-man lineup ng Barangay Ginebra sa paparating na panibagong season. Nasa kanya nga yung gusto ni Coach Tim, masipag, hustle at mayroong never say die spirit. Yung kulang na lang talaga ay yung kanyang outside shots na kanyang tinatrabaho na sa ngayon. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na ini-improve ng coaching staff ang outside shots ni Sunny Esteel? Ano rin yung masasabi nyo na kailangang magbawas ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.